for today's video, gagawa tayo ngayon ng isang koi fish. And kung papansinin nyo, natagalan tayo bago tayo muli nag-upload kasi nga umuwi tayo ng Pilipinas, nagbakasyon tayo. And mas inasikaso na i-straight yung pagkuha ng mga kliyente natin dito sa Taiwan. Para may baon-baon naman tayong kakaunti kahit papano pag uwi ng Pilipinas. And sabi ko, saka na lang mag-edit kapag ako'y nakabalik. Bali itong koi fish na to, ginawa ko pa dito sa Taiwan. And ito yung mga huli kong nagawa bago ako magbakasyon. Kasi una ko talaga pag-aasikaso pagbakasyon kasi nga siyempre minsan lang naman tayo sa isang taon kung umuwi. Alam yan ang mga kapwa natin OFW dito sa Taiwan. And yan, sa part na to naglilinya pa lang ako dito. And sa mga hindi na nakakaalam, may babae po ang tinatatak natin dyan. Isang napakatibay na babae. Alam nyo ba na hindi niya iniindahan yan? Although nasasaktan siya pero hindi katulad ng mga ibang kababaihan. Talagang ramdam. At hindi rin siya kagaya ng ibang kalalakihan na talagang iniinday siya. Koi fish colored ang pyesa natin ngayon. And talagang binibasic lang niya dito mula sa line works hanggang sa shading. Nakakaramdam na lang siya ng sakit dyan nung medyo nangangalay na siya. Tsaka medyo medyo talagang tinatamaan na ng mainam yung balat niya. Dito, ano lang natin, atake lang natin dito kung paano gumawa ng isang Japanese Oriental nang naayon sa mga rules ng isang Japanese Oriental. Mula sa power line hanggang sa thin line, hanggang sa kung paano mo siya i-shading. Bali dito, separated ang natin, ang nasa ibabaw at nasa ilalim. Dahil yun sa paggamit natin ng power line. Kung naunawanan niyo ang paggamit ng power line, hindi nyo na kailangan to. Diretso na kayo dun sa end line ng video. Pero kung hindi nyo pa naunawaan kung paano ginagamit ang maayos ang power line, talagang subaybayan nyo to. Dito, natin, binibigyan natin ng dynamics yung pyesa gamit ang power line. Yun ang use nun, paano natin siya napaghihiwalay kung yung dapat na nasa ibaba at nasa ilalim. Hindi yung puro ipa-power line mo lang siya lahat. Kasi magkakaproblema ka pagdating sa dynamics ng tattoo na ginagawa mo. And especially sa ruling ng Japanese Oriental. At sa gaya ng mga huling videos ko, laging yung iingatan ng paglilinya, proper breathing lang, timing lang kung paano mo siya i-penetrate sa skin. Huwag mong hayaan na gumalaw si client kasi pag gumalaw si client, magkakaproblema ka dyan. And dun sa mga nagtataka kung bakit gray ang ginagamit ko, hindi ako gumagamit ng wash. Depende kasi siya. Depende nga siya sa artist kung paano niya lalagyan ng dynamics yung pyesa. Ako mas pinili ko na pinili ko na mag-wash na gray mismo, yung opaque gray. Kasi nga, mas mapapadali ko yung pag-apply at mas makikita ko kaagad yung resulta. Kumpara dun sa i-wash ko, napabukulahin ko na kailangan kong balik-balikan. At mabubugbog na ng gusto si client. Dito kasi babae ang tinatatuan ko gaya ng sabi ko kanina dun sa video, sa unang part ng video. Babae ang tinatatuan natin. Ngayon kung mag-wash ako sa kanya, papupulahin ko yung balat niya. Doon pa lang bibigay na kaagad yung tolerance niya. So doon talaga tayo magre-rely palagi sa kliyente natin. Kasi kapag yan na binugbog natin, yun ang tolerance niyan, bibigay yan, hindi matatapos yung pyesa. Sa part na to, bali tinatapos na natin yung background niya. Mas mainam kasi sa colored na tapusin mo yung background kasi sa background mas maraming black. And syempre hindi magiging maganda ang resulta kapag yung colored ink natin nadumihan, namantsahan dun sa kakapunas natin. Pero may mga magagaling na artist na sanay talaga mag-colored na hindi na sila nakakadumi ng area kung paano nila. May mga technique na ginagamit sila kung paano nila ina-apply ang black at the same time hindi na mamantsahan yung mga light tone colors na ginagamit nila. Depende lang talaga sa technique. Ako kasi hindi ako masyadong gamay pagdating sa colored. Pero kaya ko mag-colored. Hindi lang ako gamay kasi nga syempre mga kliyente natin mas pinipili mag black and gray kasi nga napakamahal ang colored. And maunawa naman natin sila pagdating sa part na yan. So dito na tayo. Papunta na tayo dun sa part ng koi fish na kailangan na natin i-apply yung mga dark tone. Gaya ng brown. Bali dito, brown lang talaga yung ginamit yun. Hindi dark brown, kundi brown lang. Para mas mas malagyan ko lang ng separation yung mga part na kailangan ko lagyan ng light color. Mas mas nakakapagpaganda ng pyesa natin kung mag-apply tayo ng dark tone sa kanya. Kasi yung iba natatakot na mag-apply ng dark tone baka daw kasi mangitim or dumilim yung pyesa nila.
Huwag kayo matatakot mag-apply ng dark kasi nga, siyempre, isa yun sa isa yun sa formula kung paano natin malalagyan ng dynamics yung natin, yung pyesa natin. Kung matatakot kayo mag-apply ng dark, magkakaproblema kayo pagdating sa sa resulta niyan. Kaya niyan, mapapansin ninyo, nag-shading na ako ng black sa kanya, tapos nag-apply pa ako ng brown. Para mas maabot ko yung mas maabot ko yung potential nung nung dilim niya. Kasi kung puro light lang yan, wala, magmumukhang pusyaw yan pagka gumaling. Lagyan nyo ng dark, huwag kayong matakot mag-apply ng dark. Tapos sa combination naman ito, para umangat yung dilaw, syempre maglalagay kayo ng orange, maglalagay kayo ng mga secondary color niya para mas mapalabas ninyo yung kanyang kulay. Kung paano nyo gusto lumabas yung kulay niya. Marami namang kombinasyon para magpalabas ng isang magandang kulay or ng isang magandang pyesa. Nasa lang talaga yan siya. Color of choice. Tsaka yung mga selection ng kulay na meron ka, available na meron ka, kung paano mo siya ititimpla. And sa lahat ng gusto magpatato, message nyo lang ako sa akin yung mga FB page. Dalawang ginagamit ko, isa para sa Taiwan at isa para sa Pilipinas. Pero mas madalas kong ginagamit yung nasa Taiwan kasi nandito ako sa Taiwan. Which is yun ang GMT TV. Yan. At ito naman ang aking FB page is JM Tattoo. Yan. At itong ginagawa kong video, pwede nyo mapanood sa aking FB page, syempre. At the same time, pwede nyo rin itong panoorin sa aking YouTube channel, JM Tattoo TV. Yan. Pwede nyo rin yung mapanood yung mga short video niyan na doon niya sa aking FB Reels at saka sa aking TikTok account. Yan. JM Tattoo TV. Yan. At pwede nyo rin ako i-direct message sa aking mga Facebook account, Peter Joseph Opus tsaka Peter Joseph Opus 2. Alright. Yan. Usap tayo about sa design na gusto ninyo. And hanggang December, ngayon December na lang yung promo natin. Hindi ko alam kung mag-extend ako hanggang Chinese New Year. And hopefully sana makapag-decide din ako bago mag-Chinese New Year. Yan, sa lahat ng mga nakapanood nito, huwag kakalimutan mag-like sa aking YouTube channel, huwag kakalimutan mag-subscribe para palagi kayo updated sa lahat ng mga videos na gagawin ko. And pagpasensyahan nyo na yung boses ko kasi nga medyo drogy tayo ngayon gawa ng trabaho, tattoo. Hindi tayo halos nakakapagpahinga ng tama, kaya makakabawi rin naman. And sana nag-enjoy kayo sa video na ginawa ko ngayon. And hopefully sana ikaw matatuan din kita. Ikaw na nanonood ngayon. And kita-kits tayo sa mga susunod kong video. Enjoy nyo na lang yung lahat ng yung dulong part. Salamat sa inyo palagi. God bless. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They're deceived with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go,